People will be lovers of themselves. Wala nang pakialam sa ibang tao. Ang importante, sarili lang niya. Puro ang pinakang mahalaga sa kanya yung sarili niya. No care sa iba. Lovers of money. Ayan, nag-aaway-away dahil sa pera. Recently, di ba, ang mag-inang Yulo, si Carlos Yulo at saka si Mrs. Angelica Yulo, na kung pagmamahal sana ang pinairal at pagpapatawad, di sana hindi hahantong sa ganon. Pero dahil mas mahal niya yung pera, mas pinili niya na pangalagaan yung sarili niyang kawalang-galang sa magulang. Kasi dahil daw sa pera, pinakialaman yung pera. Mga kabataan, wag kayong ganyan. O kahit hindi kabataan, mahalin nyo ang inyong mga magulang dahil pag yan nawala na kayong time. Boastful, mayabang daw, mapangalandakan ng kanyang kung anong meron siya na ipinagyayabang, di ba? Proud, ayan. Yung akala niya, siya lang talaga ang may kakayanan. Walang ibang tatalo sa kanya, siya lang ang masusunod, walang dapat kumontra sa kanya. Sample ko na naman yung naging demeanor ni Madam Sara, ni VP Sara, di ba? Nung sa meeting, sa hearing, kitang-kita ko yung mata niya na ganon, tapos yung napangisi-ngisi siya, yung ganon, yung ganon. Yung ganon, di ba? Kitang-kita natin yon na kung nanood kayo. So, ayaw niyang magpatalo sa iba at masyado siyang naging proud and arrogant yon. Abusado, yon. Yung mga abusado, mapanakit, mapanglamang, mapagsamantala. Yan yung mga abusado na inaabuso kung anong meron siya. Yung power niya, inaabuso niya. Yung authority niya, inaabuso niya. Disobedient to their parents. So, ilan sa inyo dyan ang mga disobedient sa magulang? Lantaran din ni-disobey ang mga magulang, wala na silang pakialam sa mga payo, at mas gusto pa nilang sila ang masusunod. Pinapahiya na ang mga magulang. Hindi na nila nire-respeto kasi disobedient na sila sa mga itinuturo ng magulang kasi ang sa tingin nila wala ng karapatan ang mga magulang ngayon na pangunahan sila, pagsabihan sila. Sample ko na naman si Yulo at yung mga nagko-comment, di ba? Na respect begets respect daw, na kaya na nilang ipahiya yung magulang, kaya na nilang suway-suwayin, insultuhin, pagsabihan ng di maganda at itrato ng di maganda. Ungrateful. Ato na, lahat nagfo-fall na, di ba? Walang utang na loob, walang pasasalamat sa mga nagawang mabuti sa kanya. Unholy. Bakit ito unholy? Ang mga bibig sobra na, kumakamura, di ba? Kung pag mag-insulto ng mga elderly, mag-insulto ng mga magulang, o kahit sino pa man, napaka-unholy ng mga bibig, lalong-lalo na, at yung mga kalaswaan, unholy yan, mga kalaswaan sobra. Without love, ayan, mga walang pagmamahal na. May pagmamahal pa ba kayo? Kasi kung meron, dapat marunong kayong magpatawad. Kasi kung meron, marunong kayong umintindi dapat. Kasi kung meron, magdadahan-dahan kayo sa pananalita. Kasi kung meron, iisipin nyo kung ano ang mararamdaman ng ibang tao at iisipin nyo rin kung paano protektahan ang dangal ng ibang tao. Lalo na sa pamilya, di ba? Yulo na naman, di ba? Kasi nagnyaw-nyaw sa social media, pinaratangan niya yung nanay niya na nagnakaw na sa kanya. Ay, hindi pag nanakaw yun, my goodness, magulang yun eh. Magulang yan. And in the first place, wala pa siyang asawa. Unforgiving. O ayan, Yulo na naman at kayo ng mga bashers. Walang pagpapatawad. Matigas ang puso. Pusong bato, diba? Ayan, sakto na naman sa inyo, swak. Pero siyempre, minsan pag nasaktan ka, hindi naman talaga ganun kadali makalimot o mawala. Pero you still need and have to decide to forgive. That is a command of God. We should forgive. Slanderous. Ayun, mga mapanirang puri. Mga kung ano-anong sinasabi, nagkukwento ng kung ano-ano, nag-iimbento ng mga salita para lang masiraan yung tao, yung mga bashers ni Yulo rin at bashers ni Angelica, the mother. Di ba kung ano-anong ginawa nilang mga nagre-research pa sila para lang masiraan yung nanay, di ba? Huwag kayong ganon. Kasi ako,
Nagsasabi lang ako ng nakikita ko, hindi ako nag-iimbento ng sasabihin ng hindi ko nakikita at hindi ko napapatunayan. Kaya nasasabi ko ito kasi observe na observe ng buong bayan ang reaction at ang demeanor at ang attitude ni Yulu towards his parents and his family. Di ba? Saktong-sakto dito sa mga pinagsasabi ko. Di ba? This is from the Bible, ha? Hindi ko to invento. Basahin niyo po.